Hello po mga kapasta. Sana po ay magustuhan nyo itong story ko ngayong araw. Masaya ako kasi yung dating sinend ko na story ay napili ni Sir Neb. Nagbabaka sakali ulit ako na sana mapili din itong ipapadala ko. Troy po ang pangalan ko. Meron kaming tindahan ng mga grocery sa kahabaan lang ng main highway dito sa amin. Yung grocery store na yon, tinayo pa ni Lolo noong panahong bagong kasal pa lang sila ni Lola. Bale, loan nila yon at sa kabutihang palad ay lumago naman. Hanggang sa umabot pa nga sa henerasyon namin. Sa ngayon kami na ang nagmamay-ari ng grocery store. Yung kahabaan ng daan sa tapat ng tindahan namin ay notorious kasi lahat ng mga establishment doon ay na-hold up na ng mga kriminal na basta na lang daw lilitaw sa tapat ng building nyo. Tapos ay kukunin lahat ng pera sa kaha. Naalala ko nga noong high school ako, merong kainan doon na na-hold up mismo habang kumakain ako. Pero yung tindahan namin ay hindi nangangamba sa mga hold-upper. Si Lolo kasi may baril at alam yun ng lahat ng tao doon sa lugar na yon. Noong 2001 daw ay merong nanloob sa tindahan ni Lolo. Sakto na pasara na nun si Lolo. Hindi nila alam na armado si Lolo at may personal din siyang training sa paggamit nun. Binaril niya yung dalawa sa binti. Yung dalawa pa nakatakas. Tumatakbo habang hinahabol ni Lolo ng putok. Muntik pa nga raw makulong nun si Lolo kasi nagtamo ng matinding injury sa binti yung mga hold-upper. Buti na lang daw at magaling yung attorney niya. Simula noon, wala nang sumubok na mang hold up kay Lolo. Laging yung mga katabi lang namin sa negosyo ang napapabalitang nilooban ng mga kriminal. Fast forward, namatay si Lolo. At syempre pinamana sa mga anak niya yung mismong grocery. Napagkasunduan ng magkakapatid, nahahatiin na lang lahat ng kikitain dito sa tindahan. Parang wala rin namang nagbago sa grocery store namin. Isa lang siguro ang pinangangamba nila tito noon. Baka raw ma-hold up sila. At nagkatotoo yung pinag-aalala ni tito. Kasi isang gabi na magsasara na sana sila, merong tumigil na motor sa harap ng tindahan. May dala daw na mga kutsilyo yung dalawang lalaking bumaba. Pinakita niya yung armas niya kay tito at sinabing ilabas daw nito yung pera sa kaha. Susunod na sana si tito sa request ng hold-upper nung bigla na lang may lumabas na lalaki na may hawak na baril. Ang kinakilabot daw ni tito, kabulto ni Lolo yung lalaking yun. Tapos walang sabi-sabi, bigla na lang nagpaputok ng baril yung lalaki. Sunod-sunod daw. Siyempre yung mga hold-upper ay agad din na bumalik sa motor nila at saka tumakas palayo. Paglingon uli ni tito ay wala na raw yung lalaking nagpaputok ng baril. Nawala ng parang bula. Sunod ay hinanap ng tito ko kung saan tumama yung mga bala. Pero wala siyang nakita. Naisip niya kahit nasa kabilang buhay na raw si Lolo, kapakanan pa rin ang tindahan niya ang iniisip niya. Natuto na si tito dahil sa nangyari. Bumili din siya ng isang lisensyadong baril para may armas din siya kung sakaling maulit pa yung pang-hold up. Hindi pa rin naman daw nauulit yon. Pero kung sakali, alam niya na raw ang gagawin niya. At saka, nandiyan naman daw si Lolo. Magandang araw po. May isi-share lang sana akong kwento dito sa inyong channel. Ang pangalan ko po ay Yasmin. Itong ibabahagi ko ay nangyari almost 15 years na rin. 16 years old lang ako nito. Add nyo na lang kung ilang taon na para malaman nyo ang eksaktong edad ko ngayon. Noong panahon na yon, matagal nang nagsasabi si mama kay papa na gusto niya raw magkaroon ng tindahan ng mga school supplies. Housewife si mama. Siya yung nag-alaga sa amin simula pa nung baby kami. Hindi siya nagtatrabaho, si papa lang. Medyo malaki na rin kaming mga anak niya nung time na yon. Kaya gusto rin siguro ni mama na makatulong sa mga gastos at para maiba naman yung ginagalawan niyang lugar. Puro kasi bahay na lang. Siyempre nakakasawa din talaga yon. Nangako si papa
na kapag nakuha na raw niya yung bonus niya sa trabaho ay kukuha sila ng pwesto. Sakto naman nun na mayroong isang pwesto doon sa may sentro na bakante. Nagtanong-tanong agad si mama tungkol sa dating may-ari ng pwesto. Bigasan yun dati. Ayon sa mga katabing tindahan, namatay daw yung may-ari at kalilibing lang. Kinontak agad ni mama yung anak ng may-ari. Nakipag-usap naman siya at nangako ito na sa amin ibebenta yung pwesto oras na maging okay na ang lahat ng dokumento ng magulang niya. 2 buwan lang ang lumipas. Nakatanggap na noon ng bonus si papa kaya binayaran niya yung pwesto at binigyan niya rin ng kapital si mama. Unang araw namin doon sa pwesto, halatang tuwang-tuwa si mama. Buti raw yun at meron na siyang ibang pinagkakaabalahan bukod sa amin. Lumipas ang 2 buwan na okay naman ang lahat. Akala namin tuloy-tuloy na. Nagbabalak na nga nun si mama na palalagyan niya rin daw ng printing yung tindahan. Kasi yun din ang taon kung kailan nauuso na yung mga computer. Lagi kaming tumatambay doon na magkakapatid tuwing uwian. Sumasabay na rin kasi kami kay mama pa uwi. Mga 7:00 yan ng gabi. Minsan doon na rin kami kumakain ng hapunan. May inamin sa akin si mama. Madalas niya raw maramdaman na may naglalakad sa loob ng tindahan kapag siya lang mag-isa. May humahawak ng buhok niya. Minsan naman kurot sa kamay. Medyo natatakot na rin daw siya kasi wala naman siyang ibang maisip na dahilan para mangyari yun. Tapos may isang beses daw na nakita niya mismo yung multo ng dating may-ari. Nakatayo doon sa malaking salamin sa gilid. May sinusulat daw ito sa salamin. Ang nakalagay ay, "Umalis ka sa tindahan ko." Takot na takot noon si mama. 2 araw din siyang hindi nagbukas ng tindahan. Ayaw niyang sabihin kay papa kasi baka magalit daw si papa. Bumalik din naman siya pagkatapos ng 2 araw. May isang hapon nga na maaga akong umuwi galing klase. 4th year high school na ako nun at may event sa school namin para sa mga teachers. Nakitambay ako sa tindahan ni mama. Kumakain ako noon ng pandesal nang biglang sumigaw si mama. May tumutulak daw sa kanya. Tapos bigla siyang natumba sa sahig. Umiiyak na siya sa puntong yon. Hindi ko alam ang gagawin. Kasi nakikita ko na may nakapaibabaw sa kanyang babae. Nakasuot ng puti at maputla ang muka. Nakakatakot yung itsura ng babae. Noon lang ako nakakita ng multo sa buong buhay ko. At hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa akin yung itsura niya. Tinuturo ni mama yung rosaryo na nakasabit sa gilid ng mesa. Medyo nagpapanik na ako nun. Pero mabilis pa rin naman yung naging galaw ko. Kinuha ko yung rosaryo at tinapon sa direksyon ni mama. Nang tumama yung rosaryo sa multo, bigla yung nawala na parang usok. Tumayo agad si mama. Niyakap niya ako at pagkatapos ay nagsara na kami ng tindahan. Hindi na kami bumalik doon. Sabi ni mama, mukhang ayaw daw talaga ng dating may-ari na may ibang tao sa tindahan niya. Yung mga tinda naming school supplies ay ginamit na lang naming mga anak niya. Nag-iba ng tinda si mama. Mga tosino at hotdog na lang. Para daw kahit sa bahay lang ay pwede na siyang magtinda. Sean po ang pangalan ko. Gustong gusto ng kapatid ko itong channel nyo. Bumili pa siya ng speaker sa mall para mas malakas daw niyang marinig yung mga stories. Noon pa mahilig na siya sa horror. Yung kwarto niya nga puro poster ng mga pelikulang horror. Nung mangyari nga ito sa amin, una niya agad sinabi sa akin, magsulat daw ako. Tapos ipasa ko dito yung kwento at i-shoutout ko na rin daw siya. Shoutout sa iyo Ara, na 2 years ng fan nitong channel. Kwento ko lang po itong nangyari sa amin. Bali yung mama ko, balak sanang magtayo ng tindahan sa gilid ng bahay namin. Ang daming mga residente na maglalakad pa ng malayo para lang marating yung pinakamalapit na tindahan. Sabi ko sa kanya,
ako na yung gagastos para sa tindahan namin. Ang problema lang, may malaking puno ng mangga sa gilid ng bahay namin. Ang tagal na nung nakatayo doon. Bata pa ako nung magsimulang mamunga yung mangga na yon. Ilang bagyo na rin ang dumaan, pero hindi man lang yun natutumba. Nakatayo pa rin. Nagtawag kami ng ilang tao na puputol ng mangga. Nahanap namin si Manong Densyo. Kilalang mamumutol ng puno si Manong Densyo. Gamit niya lang yung palakol niya at lakas ng pangangatawan. Wala akong trabaho nung araw na magsimula si Manong Densyo. Unang pukpok pa lang niya, nagtaka siya. Hindi man lang daw nasugatan yung katawan ng puno. Sa talas daw nung palakol niya at sa lakas ng pagkakapukpok, dapat tumusok na raw doon yung palakol. Kaso hindi. Ilang beses niyang inulit yun. Nung wala talaga, nag-iba siya ng pwesto. Gulat na gulat si Manong Densyo. Simpleng mangga lang naman daw yung puno na yon. Pero bakit hindi raw yun matinag-tinag? Sobrang dami na raw niyang pinutol na puno ng mangga na mas makapal pa sa puno namin. Nung tanghali na, sa wakas ay sumuko din si Manong Densyo. Hindi raw normal na mangga yung nakatayo sa gilid ng bahay namin. Sunod na tinawag namin, may gamit ng chainsaw. Mas mahal nga lang yun, kaso ganun talaga. Kapag hindi kaya ng palakol, ay dapat chainsaw na. Wala ako nun, pero kinuwento sa akin ni Mama yung nangyari. Nung ididikit na raw nung lalaki yung chainsaw sa puno, tumalbog daw. Ganun lagi ang nangyayari. Hindi raw mailapit-lapit ng lalaki yung ngipin ng chainsaw sa katawan ng puno. Sumuko rin yung may-ari ng chainsaw. Sabi niya sa amin, magtawag daw kami ng titingin sa puno. Hindi rin namin alam kung anong ibig niyang sabihin. Si Lolo ang napagtanungan namin. Taga kabilang bayan siya. Pumunta pa siya sa amin sakay ng motor niya para tignan yung puno. Umikot-ikot siya at sabi niya, may nakatira daw na diwata sa loob ng katawan ng puno. Kailangan niya raw na kausapin yon. Gabi na yon, mga 11:00 nang lumabas si Lolo at umupo siya sa gilid ng puno. Bawal daw kaming sumilip sa labas, pero naririnig namin siya na may kausap. Mga 1 oras, pumasok si Lolo sa bahay. Uhaw na uhaw. Pagkatapos niyang makainom, sinabi niya na pumayag naman daw yung diwatang nakatira sa puno na aalis na ito sa isang kondisyon. Bigyan daw namin ng tsokolate yung diwata bago siya umalis. Bumili kami ng mamahaling tsokolate sa bayan. Iniwan namin yun doon sa sanga, tapos natulog na. Kinabukasan, yung puno, kulay dilaw na yung mga dahon niya. Halatang patay na. Tinawag uli namin si Manong Densyo. Kahit siya ay nagulat din. Nung tinaga niya yon ng palakol, agad yung nabuwal. Para bang matagal na talagang nabubulok yung loob. Nagawa naman naming matanggal yung puno. Kaso lang, hindi namin nagamit yung kahoy nito sa gagawin sana naming tindahan. Ilan sa mga kapitbahay namin ang nagsabi na dapat daw ay hindi na namin pinaalis yung diwata sa puno. Kasi baka raw nakapagbigay pa ito ng swerte sa tinayo naming tindahan. Sir Neb, magandang araw po. Pwede niyo po akong tawagin Shana. Matagal ko nang pinag-iisipan kung isusulat ko ba ito. Dahil hindi naman ako sigurado kung pasok ito sa inanarate niyo. Pero sana po ay mapili niyo po. Ako yung tao na mahilig gumala-gala sa mga thrift store. Kuripot na akong kuripot. Pero para sa akin kasi, praktikal din na sa mga ganoong tindahan pumili at bumili ng mga gamit. Kasi maayos pa rin naman at nagpa-function sa murang halaga. Yung kaibigan kong si Norben, ang kabaliktaran ko. Talagang branded kung branded yun. Brand new kung brand new. Masaklap lang, nababaon siya sa utang dahil sa ganoong sistema niya. Ang katwiran naman niya, kapag branded ay siguradong dekalidad at magtatagal ang gamit. Anyway, minsan ay magkasama kaming gumala sa kalapit bayan namin.
dahil may perya na roon para sa nalalapit na pista. May mga tiyanggi na rin kaya nagtingin-tingin ako. Si Norben pinagtatawanan yung mga imitation products dahil sa pangalan ng mga yun. Napadpad kami sa tindahan ng mga Japan surplus. Bilang tiyanggi nga, edi walang pangalan. Walang signboard yung tindahan gaya ng iba. Isang tolda lang siya na papasok ka sa loob para magtingin. Pumasok ako. Tahimik sa loob. Walang ibang customer. May isang lalaking nagbabantay at busy sa cellphone niya. Sa una wala namang kakaiba. Mga lumang gamit lang talaga na napaka-random. Curling iron, picture frame, orasan at kung ano-ano pa. Nalilibang ako sa pagtingin sa mga art materials. Hanggang sa napansin ko na nasa labas na pala ng tolda si Norben. Nakatayo lang siya malapit sa entrance. Sabi niya doon na raw muna siya. Akala ko dahil nasisikipan o naiinitan. Pero nang lingunin ko uli siya, maputla na yung mukha niya. Hindi siya nagsasalita. Pagtingin ko sa kamay niya, nakakuyom na para siyang manununtok. Naglabasan na yung mga ugat niya sa braso. Tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Pero nginitian lang niya ako at tinanguan. Kaya nagtingin-tingin pa ako sa loob. May nakita akong Anserina doll na nakakuha ng atensyon ko. Malinis siya at mukhang bago. Pero noong hahawakan ko na, para bang may pumipigil sa akin. Tapos nakaramdam ako ng kilabot. Parang may nakatayo sa likuran ko at humihinga sa batok ko. Bigla akong nanlamig at natakot na lumingon. Hanggang sa lumapit na si Norben at hinawakan ang braso ko. Sinabihan niya ako na umalis na raw kami, na para bang nagmamadali. Yung paghawak niya sa akin, para akong nakawala sa kilabot at lumingon sa kanya. Sabi ko sige, umalis na kami. Tapos sabi ba naman ni Norben, hindi raw niya gusto ang vibes ng tindahan na yon. Parang may kakaiba sa items, kaya umalis na kami. Narinig yata yun ng bantay kasi bigla siyang nagsalita. Sabi niya, kung ayaw nyo, mas mabuti pang umalis na kayo. Hindi naman mukhang galit yung tono niya, pero pagod lang at bored. Hindi nga siya tumitingin sa amin, nagsiselfone lang. Umalis na nga kami. Nakakailang hakbang pa lang kami palayo roon sa tindahan. Biglang napahawak sa mga tuhod niya si Norben at hiningal. Nahihilo raw siya, kaya umupo muna kami sa bangketa. Doon na kami nag-usap ng tungkol sa ganap sa tindahan na yon. Sabi ko, kinilabutan ako roon sa Anserina doll. Tapos sabi ni Norben, ayaw lang daw niya akong takutin. Kasi noong pagpasok ko raw sa tolda, ay ang dami-dami niyang nakikitang mga tao. Kaso parang mga transparent ang mga yun at lumalagpas-lagpas lang sa akin. Natakot daw siyang pumasok, kaya hanggang doon lang siya sa labas. Ayaw naman daw niya akong sigawan at palabasin dahil baka ma-offend yung bantay. Mukha pa naman daw masungit. Napilitan lang daw siya na pumasok dahil nakita niyang hahawakan ko yung Anserina doll. May nakahawak daw roong babae na nakatingin ng masama sa akin. Meron pa raw malaking lalaki sa likuran ko. Nagdasal na lang daw siya nun. Tapos ayun na at niyaya niya na ako palabas. Natakot talaga ako sa sinabi ni Norben. Kasi naman wala akong kamuwang-muwang sa nakikita niya. Nagsimba kami pagkatapos noon at hindi na kami bumalik pa roon sa tindahan hanggang sa umalis na rin yun dahil tapos na yung pista. Hindi tungkol sa akin ang kwentong ito. Bale ako lang ang nagsulat dahil nakiusap sa akin itong kaibigan ko na ako na lang daw ang magpasa. Hindi raw kasi siya magaling magkwento, kaya baka maging pangit ang resulta kung siya mismo ang magsusulat. Trisha pala ang pangalan niya. Adik siya sa mga stories niyo, Sir Neb. Kahit ako na walang hilig sa horror noon, na-impluwensyahan niya kasi lagi ko siyang kasama at lagi niya kayong pinapakinggan. Yung ibang videos inuulit niya lang kapag wala kayong upload. May kinuha siyang pwesto sa isang building sa harap lang ng basketball court dito sa amin.
Balak niya ay magtitinda siya ng mga damit. Meron daw siyang nadiskubre na shop na nagbebenta ng mga murang damit. Balak niya ay i-display doon yung mga mabibili niya. Suportado ko naman noon si Trisha sa mga gusto niya. Sabi ko, mas okay yun kaysa magtrabaho siyang kontraktual sa mga fast food. Tapos after 6 months, tanggal na siya. Maganda naman yung naging kita ng tindahan ni Trisha. Umabot din ng lampas 1 taon. Sabi niya nga noon, kapag nagtuloy-tuloy daw yung ganong klaseng success, magtatayo siya ng panibagong negosyo. Hindi yun natuloy kasi may nangyari. Before pa talaga, sabi ni Trisha sa akin, simula raw nung binili niya yung mga damit na pambata, may nararamdaman na siyang kakaiba sa tindahan. Bigla na lang daw nahuhulog yung mga damit na nasa itaas. O kaya may makikita siyang tumatakbo na kapag sinundan niya ay wala naman. May mga pagkakataon daw natakot siyang mag-isa sa loob kasi nga meron din siyang naririnig ng mga boses at kilala siya sa pangalan niyang Trisha. Kapag nagsiselfone daw siya, bigla na lang may boses sa tenga niya. Parang ang lapit lang nung bibig sa tenga niya. Babanggitin daw nito yung pangalan niya, pero kapag nilingon niya ay wala naman. Nagpasya itong si Trisha na alisin yung mga damit na pambata na binili niya. Sinunog niya yon sa likod ng tindahan niya. Lahat yun. Medyo lugi nga kasi malaking halaga yung binayad niya para sa lahat ng yun. Pero hindi pa rin daw tumigil yung pagpaparamdam. At parang mas tumindi pa. Mas dumalas yung mga pagtawag sa pangalan niya. Naisipan ni Trisha na kumuha ng empleyado. Malaki na rin naman ang kinikita niya nun. 2 weeks lang, nagre-reklamo na yung kinuha niya. Takot daw yun kasi may mga hindi nakikitang bata na naghahabulan sa loob ng tindahan nila. Nag-resign yun, tapos naghanap uli si Trisha ng kapalit. Habang wala pa yung kapalit, si Trisha na muna mag-isa sa tindahan. Isang gabi raw, mga 8:00 na. Hindi pa siya nagsasara kasi may hinihintay siyang delivery na naka-address sa mismong tindahan. Narinig na naman niya yung mga bata sa likod, doon sa kung saan niya iniimbak yung mga ibang damit. Hindi raw tumitigil yung mga bata. Para matapos na raw ay tumayo si Trisha at pinuntahan yung likod. Pagbukas niya ng pinto, napasigaw siya sa nakita niya. Merong babaeng naglalakad ng patiwarik sa kisame. Walang mata yung batang babae, nakasuot ng puting damit. Tumakbo agad siya sa labas. Narinig pala siya nung katabing kainan. Pinuntahan siya ng mga empleyado dun. Kinuwento raw ni Trisha yung nangyari. Pinabless ni Trisha yung tindahan matapos yun. Para masiguro na wala na talagang multo, nagbayad din siya ng albularyo at nagsagawa yun ng ritual para mapaalis yung mga multo sa tindahan niya. Ngayon okay naman yung tindahan. Wala na ring mga multo ng bata. Tuwing mag-isa si Trisha, naging maingat na rin daw siya sa pagbili ng mga damit. Mark ang pangalan ko. Matagal ko nang gustong magbahagi ng kwento dito. Kaso hindi ko alam kung paano. May napagtanungan ako at nalaman ko kung kanino magpapasa. Maigli lang po itong story ko, Sir Neb. Noong medyo bata-bata pa ako, mga 25 pa lang siguro, hindi ako naniniwala sa mga sumpa-sumpa na yan. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman yan totoo. Wala pa kasi akong personal na karanasan tungkol sa mga ganyang bagay. Kahit sa aswang at multo, hindi ako naniniwala. Nabago yung pananaw ko nang masaksihan ko ang nangyari sa isang tindahan. Yung apartment na tinutuluyan ko, nasa 2nd floor. Yung 1st floor ng building na yon, tindahan. 3 stalls siya. Nung unang araw ko dun, napansin ko na walang tao yung tindahan sa gitna. Yung mga lock, luma na. Halatang matagal na itong hindi nagagamit. Nalaman ko sa mga kasama ko dun na kaya pala ay dahil malas daw yung pwesto na yon. Napangisi ako. Naisip ko, uso pa rin pala yung paniniwalang ganun. Ang paliwanag nila, malas daw yon kasi
napapagitnaan. Tapos yung unang may-ari pa nun, nagpakamatay sa hindi malamang dahilan. Merong sumubok na pumwesto sa stall na yon. Si Andy. Nagtayo siya ng tindahan ng mga mechanical parts. Nakakwentuhan ko si Andy nung bagong bukas pa lang siya. Yung dati niya raw kasing pwesto ay nasunog, kaya naghanap siya ng panibago. Yun lang daw yung nahanap niya. Nagulat nga raw siya. Ang mura ng alok sa kanya. Halos kalahati nung dati niyang upa. Sabi ko matagal kasing hindi nagamit, kaya ganoon. Mga 2 buwan ang lumipas. Sabi ni Andy, wala raw bumibili sa tindahan niya. Matao naman yung lugar at saka walang kalapit na kakumpetensya. Pero parang invisible daw yung tindahan nila sa mga tao. Kwento pa ni Andy, ang bigat daw ng aura sa loob ng tindahan. Para raw laging may nakatitig sa kanya. Sumunod na buwan, nabangga sa motor si Andy. Sinugod sa ospital. Buhay pa naman siya pero walang nagbantay ng pwesto. Kaya kalaunan ay umalis din siya dito. Ilang buwan ulit, nabakante yung tindahan. Hanggang sa may taga-probinsya na lumipat dito. Nakuha ng tindahan yung atensyon niya. Kaya ayun, inarkila niya. Grocery naman yung paninda niya. Middle-age na babae. Ana ang pangalan. May 2 anak pero walang asawa. Madalas doon ako bumibili ng grocery. Konti lang naman ang patong ni Aling Ana sa paninda, kaya okay lang. Pinagsabihan niya kami isang beses. Tuwing tanghali raw, ang ingay ng mga tao sa itaas. May mga kumakanta, tapos umiiyak. Nakakabulabog daw. Nagulat ako sa sinabi ni Aling Ana. Kasi sa pagkakaalam ko, kami lang yung nasa 2 palapag. Tapos parehong call center agent yung nasa 3. Sa pagkakaalam ko, natutulog yung 2 na yun. At kung sakali man na kumakanta nga sila at umiiyak sa umaga, imposible namang marinig sila ni Aling Ana sa first floor. Tsaka hindi naman namin naririnig yung mga sinasabi niya. Para hindi matakot, sinabi ko na lang na baka galing sa ibang bahay yung tunog. Nadisgrasya din yun si Aling Ana. Papunta raw sila sa mall, sakay ng tricycle, nang bigla silang salubungin nitong bus. Nakaiwas sila, pero yung tricycle ay nahulog sa tulay. Nagsara din yung tindahan pagkatapos. Meron pang isa, si Joel. 2 araw lang siyang tumagal. Nagpipintura pa lang siya ng tindahan nang madisgrasya din ang sasakyan habang pauwi. Dead on the spot yon si Joel. Bago ako umalis dun sa apartment na yon, tuluyan na nilang sinarado yung tindahan sa gitna. Sabi ng may-ari, balak niya sanang ipagiba yun at palagyan na lang ng tambayan para sa mga tenant niya. Wala kasi talagang tumatagal na umuupa. Talagang naging sikat yung pwesto na yon. At ang sabi ng ilan, may matinding sumpa raw ang pwesto na yon. Raquel po ang pangalan ko. 26 years old. Loyal listener ng channel nyo ng halos 2 taon na rin. Nakakatuwa kasi ang bilis ng panahon. Share ko lang po itong nangyari sa akin. Bali yung mga magulang ko nasa abroad. Maswerte ako kasi kahit hindi sila present sa mga importanteng okasyon sa buhay ko, ay at least financially hindi naman kami kinakapos. Sanay na rin naman ako. At saka hindi ko rin sila gaanong namimiss kasi araw-araw nakakausap ko sila sa video call. Nakapunta na rin ako sa ibang bansa dahil sa kanila. Yun nga lang, may mga time talaga na mararamdaman mo yung pagiging mag-isa sa bahay. Ngayon pang medyo malaki na rin ako at saka kumikita ng sarili kong pera. Nagising ako isang umaga na ang sama ng pakiramdam ko. Feeling ko ang lungkot-lungkot ko kasi wala akong kasama sa bahay. Tatawag sana ako kay mama o papa, kaso alam ko nasa trabaho sila. Day off ko yun. Ang ginawa ko, naglakad-lakad ako para malibang. Kung magkukulong ako sa bahay, baka mas lalo lang akong malungkot. Naglibot ako sa mall. Bumili ng mga bagay na gusto ko.
Tapos napadaan ako sa isang ukayan. Bagong deliver daw yung mga items doon. Nakipagsiksikan ako doon sa mga tao. Paborito ko talagang libangan ng maghanap ng iba-ibang gamit sa ukayan. Meron na akong ilang bitbit. Nang makapa ko sa ilalim ng box, yung malambot na bagay. Hinugot ko. Manika pala. Maliit lang siya, gawa sa tela. Malaki yung mata tapos may pulang dimple sa pisngi. Itim ang buhok, pula ang palda. Binili ko yun para may kasama naman ako sa bahay. Kahit manika lang. Kikay ang pinangalan ko sa manika. Siyempre, nilabhan ko muna ng maigi. Medyo naibsan naman yung lungkot ko dahil sa manika na yun. Alam ko iisipin ng mga kapasta natin na baliw na ako. Pero kinakausap ko kasi yung manika para lang maramdaman ko na may nakikinig sa akin. Ginagawa ko yun kapag kumakain ako sa kusina. Masama palang gawin ng ganoong bagay, lalo na sa manika na hindi mo alam kung saan galing. Mga isang buwan ang lumipas. Naramdaman ko na may kakaiba na sa manika ko. Pakiramdam ko sinusundan ako noon ng tingin. Tapos may mga pagkakataon na naiiba ito ng pwesto kahit na hindi ko naman ginagalaw. Nagtaka na ako noon. Pero isinawalang bahala ko lang. Hanggang isang gabi nga, nasa kama ako. Sarado yung ilaw. May kachat ako sa cellphone. Nang makita ko na dahan-dahang nagbubukas yung pinto. Wala namang hangin. Pero balik uli ako sa ginagawa ko. Hanggang sa narinig ko na may nagsalita. Ang liit ng boses. Pero naintindihan ko yung sinabi niya. Binanggit niya yung pangalan ko. Naulit pa yun. Kinabahan na ako nung time na yun. Sa ilang dekada kong pagtira sa bahay namin ng mag-isa, kahit kailan hindi ako nakaranas ng kahit na anong kababalaghan. Unang pagkakataon yun. Bumaba ako at binuksan yung ilaw. Naabutan ko na nasa sahig ng kwarto ko yung manika. Unang tingin ko, para bang nakangiti sa akin yung manika. Tapos gumalaw pa yung mata niya. Sunod kong tingin, balik na uli sa dati yung mukha niya. Takot na takot ako. Ang ginawa ko, nilagay ko sa box si Kikay at saka nakitulog ako saglit sa bahay ng kaibigan ko. Kinabukasan, sinunog namin yung manika na yon. Ilang araw akong natakot sa bahay. Pero makalipas din ng ilang araw, wala na yung mabigat na pakiramdam at hindi ko na ulit narinig yung boses na tumawag sa pangalan ko. Itago niyo po ako sa pangalang Don. 28 na ako ngayon at nagtatrabaho bilang empleyado sa munisipyo dito sa amin. Nangyari ito before pandemic pa. Teenager pa ako noon. Minsan kaming bumisita sa probinsya nila Tito Gabriel. Nakatira sila sa may parteng Camarines Sur. Pasensya po kung hindi ko na lang babanggitin ang eksaktong bayan at barangay. Liblib yung bahay nila Tito. Wala ngang pampublikong sasakyan na dumadaan sa harap ng bahay nila. Kung gusto mong maglabas-masok sa lugar nila, dapat may sarili kang service. O kaya naman, aarkilahin mo yung mga habal-habal na nandoon. Buti may service kami nila Papa nung pumunta kami ron. Nahirapan nga kaming hanapin yung bahay nila. Wala rin kasing maayos na signal at mas lalong walang internet. Nung marating namin yung bahay nila Tito, kumain muna kami. Nagkatay siya ng kambing kasi minsan lang naman daw ang ganoong okasyon. Nakilala ko yung mga pinsan ko na anak ni Tito. Ang babata pa. Nagpaalam ako na lalabas, pero sabi ni Tito, mag-iingat daw ako sa mga nakakasalamuha kong tao. Mababait naman daw yung mga residente doon, pero kapag may naramdaman daw akong kakaiba, umuwi daw ako agad. Naglakad-lakad ako. Mababait naman talaga yung mga tao. May ilang matanda na nagtanong kung taga saan daw ba ako. Meron pa nga na nag-aalok ng larong chess. Kaso sabi ko, hindi ako sobrang magaling. Nung medyo malayo-layo na ako, nagpahinga muna ako sa puno.
Pagtingin ko sa kabilang bahagi ng daan, nagulat ako. Merong lumitaw na tindahan na wala naman doon nung pagdaan ko. Tinatawag ako nung tindero. Bilang respeto na rin dahil dayo nga lang ako, lumapit ako at tumingin sa mga tinda niya. Mga kwintas, iba-ibang hugis at disenyo. Sabi niya, mamili daw ako ng gusto ko. May iba-iba raw na epekto yung anting-anting na tinda niya. Sa puntong yon, dapat ata umalis na ako. Tulad nga ng sinabi ni Tito, nakaramdam ako ng kakaiba. Alam ko may hindi tama sa tindahan na yon. May kinuha akong isa. Sinukat-sukat ko sa leeg ko. Ngumiti yung tindero. Nakita ko yung ngipin niya nangingitim. Sabi ng tindero, ibebenta niya raw sa akin yun sa halagang 100 lang. Balak ko na sana talagang bilhin yun. Sa isip-isip ko, gusto ko lang subukan kung totoo ba na gumagana nga yung mga anting-anting. Pero napatingin ako saglit sa kamay ng tindero. 7 yung daliri niya. Tapos meron siyang singsing sa isa sa mga sobrang daliri. Yung singsing na yun ay gumagalaw. Nung makita siguro ng tindero na nakita ko yung singsing niya, agad niya yung tinago at nilagay sa ilalim ng mesa. Doon ako nagpasya na huwag bilhin yung anting-anting na yun. Sabi ko sa susunod na lang. Habang naglalakad ako palayo, ramdam ko na sobrang sama ng tingin sa akin ng tindero. Nakabalik din naman ako sa bahay nila Tito. Nagiinuman na sila. Kinabukasan, tsaka ko lang naikwento yung nangyari sa akin. Buti na lang daw at nakinig ako. Hindi raw basta-basta yung tao na nakasalamuha ko. Mangkukulam daw yon na nagbebenta ng mga anting-anting na ginamitan ng itim na mahika. Kung sakali raw na binili ko yung anting-anting na yun, baka kung anong kamalasan na ang nangyari sa akin. Hindi na ako uli naglakad-lakad ng mag-isa nun. Na-enjoy ko naman yung bakasyon namin dun. Binigyan ako ni Tito ng totoong anting-anting na gawa raw ng isang mabait na antingero. Hanggang ngayon po ay nasa akin pa rin yung anting-anting na yon. Magandang umaga, Sir Neb. Ako nga pala si Reden. Share ko lang yung karanasan namin ng misis kong si Charina o Rina. Nangyari ito last 2023. Buntis sa ikalawa naming anak si Rina. Ngayon itong misis ko ay nagkaroon ng napaka-weird na cravings. Yung bilog na pastillas na tigdo sa tindahan ng kapitbahay namin. Doon lang sa may kanto. Pwede naman sana akong bumili ng isang pack noon. Pero ayaw ni Rina. Gusto niya talaga ay yung bibilhin sa tindahan. At gusto pa niya yung pamangkin ng may-ari ng tindahan ang magbebenta sa kanya. Kapag iba yung lumalabas para pagbilhan siya, hindi na bumibili si Rina. Uuwi na lang yon ng nakasimangot. Parang pinaglilihian niya si Lester. Yun ngang pamangkin ng kapitbahay naming si Didit na siyang may-ari ng tindahan. Kaya noong malaman nila na ganoon ang inarte ni Rina, edi si Lester na nga lagi yung pinalalabas para pagbilhan siya ng pastillas. Ang trip pa ni Rina noon, paunti-unti pa akong bumili. Pasampu-sampu, kaya pabalik-balik sa tindahan. Tapos isang araw, nagsumbong siya sa akin. Tamang kararating ko lang noon galing sa trabaho. Sabi ni Rina, meron daw babaeng nakatambay sa tindahan. Parang maghapon na raw yun nakatambay. Dahil kapag bibili siya ay naroon pa rin. Natatakot daw siya kasi tinititigan siya. Hindi naman niya kilala. Hindi lang talaga niya mapigilang bumili ng bumili kasi nga nagkikrave siya ng pastillas. Nahihiya naman daw siyang magtanong kina Lester kung sino yung babae dahil maririnig siya noon kapag nagtanong siya. Tapos noong bandang hapon na, bumili siya uli. Tapos kinausap na siya. Sabi raw ay marunong din siyang gumawa ng pastillas. Igagawa na lang daw niya ang misis ko para hindi na mayat maya na bumibili. Nginitian na lang daw niya at hindi siya sumagot. Pero lumapit pa raw sa kanya. Tinatanong daw siya kung gusto ba niya na igawa siya ng pastillas.
Buti na lang daw at sumabat si Lester. Sinabing mas gusto ni Rina na bumibili sa tindahan nila ng pastillas. Sagot daw ng babae ay ibibigay na lang niya kay Lester yung pastillas para yun ang bilhin ni Rina. Sabi naman ni Lester ay may inaangkatan sila ng pastillas. Nakakahiya naman doon sa supplier nila kung bigla ay sa iba na sila kukuha. Pero mapilit pa rin yung babae at sinasabing kay Rina lang ibibigay yung pastillas niya. Noong medyo humahaba na yung usapan ay lumabas daw si Didit at siyang kumausap doon sa babae. Inutusan daw ni Didit si Lester na ihatid si Rina habang kausap yung babae. Nanginginig na raw noon yung katawan ni Rina kaya todo kapit siya sa braso ni Lester. Nung maihatid siya sa bahay ay sumunod din si Didit at sinabing masama ang kutob niya doon sa babae kaya nakialam na siya. Pinag-iingat niya si Mrs. Siyempre nag-alala ako nung malaman ko yun. Naisip ko kasi na baka hindi karaniwang tao yung babaeng yun. Gumawa agad ako ng pangontra. Asin at dinurog na bawang. Tapos sinagis ko sa bubong namin. Pinagkwintas ko rin ng rosaryo si Rina. Kinagabihan ay walang humpay yung tahulan ng mga aso ng kapitbahay. Pati aso namin na nasa loob ng bahay ay tahol din ng tahol. Pinahiran ko ng dinikdik na bawang ang tiyan ni Rina kasi tumitigas daw. Pagkatapos kong gawin yun ay nakatulog na siya ng mahimbing. Kinaumagahan, papasok pa lang ako sa trabaho ay may nakita akong babaeng nakatambay sa may poste doon sa tapat ng gate namin. Nakatingin siya sa bahay kaya kinutuban ako na baka yun yung babaeng sinasabi ni Rina. Pumasok uli ako sa bahay at tinuro kay Rina yung babae at kinumpirma niya na yun nga yun. Takot na takot siya kahit na napakaaga pa. Lalabas sana ako uli para kumprontahin yung babae pero pinigilan ako ni Rina para daw walang gulo. Ang ginawa ko na lang ay pinagbihis na sila ng panganay namin para madala ko muna sila sa bahay ng kapatid niya. Nasa kabilang street lang naman. Paglabas namin ng gate ay nakatingin agad yung babae kay Rina. Halata rin na dismayado yun nang umangkas sa motor ko yung mag-ina ko. Kita ko sa side mirror na talagang sinundan niya kami ng tingin. Nalate pa nga ako sa trabaho dahil napakwento pa kami ni Kuya Abe, yung kapatid ni Rina. Kinuwento namin sa kanya yung tungkol doon sa babae at pare-pareho nga kami ng iniisip na baka aswang nga yun at may masamang tangka kay Rina at sa baby. Pinakibahala ko muna si Rina kay Kuya at sa pamilya niya. Kako baka magyaya sa tindahan si Mrs. dahil nga sa pastillas. Pakisamahan muna dahil baka inaabangan lang uli roon noong babae. Palagay naman yung loob ko nung nasa trabaho na ako. Nung hapon na ay nagkwento si Rina na nagpasama nga siya kay Kuya sa tindahan pero wala doon yung babae. Sabi ni Kuya ay tsumetsyempo lang daw yon. Kaya pinahiram niya sa amin yung buntot ng pagi na meron sila. Gamit nila yon nung buntis yung asawa niyang si Ate Gemma dahil inaswang din daw. Mabisa raw na pangontra yung buntot ng pagi dahil talagang napayapa sila noon. Kahit nang lumabas na yung mga anak nila ay walang nagparamdam sa kanila na aswang o kahit anong masamang elemento. Sabi ni Kuya, magpapahanap siya ng buntot ng pagi para sa amin. Pero habang wala pa, ay pinahiram muna niya yung sa kanila. So umuwi kami ng bahay noon. Nilagay ko yung buntot ng pagi sa tapat ng kama namin. Nakasabit sa kisame. Tapos syempre, naghagis pa rin ako ng asin at dinurog na bawang sa bubong. Naglagay din ako sa may bintana namin. Ayos naman, mahimbing ang tulog namin. Kinaumagahan, hindi ko na sana ihahatid si Rina kina Kuya. Pero sina Kuya at Ate Gemma naman ang nagpunta sa amin. Babantayan na lang daw nila ang mag-ina ko para makita rin daw ni Kuya yung babaeng sinasabi namin. Di ganoon na nga yung nangyari. Noong pag-uwi ko kinahapunan, ay kinuwento ni Ate Gemma na nakita niya yung babae sa tindahan nang bumili sila ni Rina. Gusto raw sanang lumapit ng babae kay Rina pero hinaharangan ni Ate Gemma.
Noong pauwi na sila, ay tinapik daw nung babae si Ate Gemma sa balikat. Kaya gumanti siya ng tapik sa ulo nito. Tapos sinabayan niya ng dasal. Ang sama raw ng tingin sa kanya nung babae. Kaya sinabihan niya na isusumbong niya kay Kuya Abe at mga kaibigan niyang albularyo. Ngumiti lang daw yun, sabay umalis na. Sabi raw ni Lester ay maaga pa ay nakabantay na yung babae sa tindahan. Halatang hinihintay si Rina. Dahil doon ay narealize kong seryoso na ang sitwasyon at kailangan ng lumayo ni Rina. Umalis kami sa bahay at doon nakituloy sa parents ko na mas malapit sa kung saan ako nagtatrabaho. Si Kuya Abi naman ay pinayuhan sila Didit na maglagay rin ng asin at walis tingting na nakabaliktad sa harap ng tindahan nila. Kapag hindi na nakalapit yung babae, ay malaking kumpirmasyon na yun na aswang nga siya. Pero bago pa man kami umalis ng bahay, ay natulog muna kami roon ng isa pang gabi. Tahol na naman ang tahol yung mga aso namin at umiikot pa sila sa buong bahay na para bang may sinusundan. Sumigaw ako at sinabing maglalaway lang siya pero wala siyang mapapala sa katakawan niya. Alam mo Sir Neb, biglang may kumalampag sa pinto. Parang may bumato. Pagkaraan ng ilang sandali ay natahimik din yung mga aso namin. Pero may inaamoy sila sa may pinto. Binaliwala ko na lang at natulog na kami. Kinaumagahan, pagbukas ko ng pinto, ay bumungad sa akin yung isang tipak ng hindi ko maunawa ang karne sa harap ng pintuan. Nilalangaw yun at napakabaho. Sa sobrang baho ay pati mga aso namin ay nasusuka. Pinala ko yun at tinapon sa basurahan. Nung araw ding yun ay umalis kaming lahat, pati mga aso namin. Doon nga kami muna nagstay sa parents ko hanggang sa makapanganak si Rina. Hindi na kami nasundan noong babae. Timing pa na nagsawa na si Mrs. doon sa pastillas. Kaya hindi na talaga siya bumabalik sa bahay namin. Yung babae naman, pumupunta pa rin daw sa tindahan nila Didit. Pero hindi na nga nakakalapit mula nang lagyan nila ng asin at walis ang harapan. Nakatanaw na lang daw. Hanggang sa nang lumaon ay hindi na nga uli nagpakita pa. Mabiyayang araw po sa lahat. Marilu ang tunay kong pangalan, pero Malu ang tawag sa akin ng pamilya at mga kaibigan ko. Dumating po ako sa parte ng buhay ko na muntik na akong magkaroon ng depresyon dahil sa dami ng pinagdaanan ko. Kung iisa-isahin ko sa inyo, baka sabihin nyo na ipadala ko na lang sa MMK ang kwento ko. Ang gusto ko lang naman talagang ibahagi ay yung nakakatakot na parte nung nagpunta ako sa probinsyang hindi pamilyar sa akin. Wala akong kakilala. Sapalaran lang. Lakas lang ng loob at konting pera ang dala ko. Ginawa ko yon para matakasan ng mga kabiguan ko sa Maynila dahil sa trabaho, pag-ibig at pamilya. Naghalo-halo na kasi. Gusto ko na lang maglaho nun. Ayoko namang tapusin ang buhay ko. Kaya mas pinili ko na lang na magpunta sa malayong lugar na hindi na nila ako kayang puntahan. At ang tinutukoy ko nga po ay nasa Cebu. May konti akong alam sa lengguwahe nila. May nagturo sa akin dati. Kaya medyo malakas ang loob ko na doon magpunta. Pero tulad nga ng sinabi ko, wala akong kakilala doon. Iniisip ko na magtatagal ako sa lugar, kaya hindi mamahalin ang hinanap ko. Sa halip ay naghanap ako ng mauupahang bahay na kaya ng budget ko, kahit abutin ako ng 2 buwan o higit pa. Nahirapan din ako sa paghahanap hanggang sa liblib na yung napuntahan ko. Pero nagustuhan ko naman yung lugar dahil parang tagong paraiso. Konti lang yung kabahayan, kaya akala ko nung una mabibigo rin ako na makakuha ng mauupahan. Buti na lang yung ali na napagtanungan ko ay sinabing may paupahan daw doon sa bandang dulo pa. Hindi na ako nag-aksaya ng oras kasi palubog na yung araw, kaya pinuntahan ko agad yung sinasabi niya. Tinuro niya sa akin kung saan at kung sino ang dapat kong kausapin. Kumatok ako doon sa gate na kinakalawang. Medyo nagduda na nga ako kung may nakatira pa ba doon.
Aalis na sana ako nang marinig ko yung langit-ngit ng pagbukas ng pinto. Ibig sabihin, may tao. Ilang segundo lang ay may nagbukas na ng gate. Isang matandang lalaki. Nasa tansya ko ay 70 mahigit na. Nagbagandang hapon ako. Sumagot naman siya, pero inaaninag ako na parang kinikilala. Sino raw ba ako? Sabi ko naghahanap ako ng mauupahan. May nakapagsabi kasi sa akin na may paupahan sila. Nagulat pa ako nung may nagsalita sa likuran ko. Isang babae na nasa 30 sa hula ko. Ako nga pala ay 28 nung panahon na yun. Sabi ng babae, siya na raw ang kakausap sa akin tungkol sa sinasabi kong paupahan kasi mahina na yung pandinig ng tatay niya. Hindi na niya ako pinatuloy sa bahay nila. Nagpaalam na siya sa matanda para samahan ako sa paupahan. Tinanguan ko rin yung matanda bago ko tinalikuran. Akala ko malapit lang, na doon lang din banda sa bahay nila. May kalayuan pa pala mula roon. Medyo mahaba-haba pa yung nilakad namin. Hanggang sa makarating kami sa bukid. Tumambad sa akin yung mas maganda pang paligid. Sa parting yun ay magkakalapit na yung mga kabahayan. Meron lang isang nakabukod na sa tingin ko ay saradong tindahan. At tama nga ako, tindahan nga yun. At yun pala yung pinapaupahan. Mag-isa lang naman daw ako. May papag sa loob at CR. Dating tindahan daw yun, kaya ganoon ang forma. Pero matagal nang nagsara yun dahil hindi na raw nila maasikaso. Kung gusto ko naman daw ay pwede akong magtinda. Mababa yung upa, may katabing poso, pwedeng magtinda. May mga kapitbahay sa di kalayuan. At higit sa lahat, magandang paligid. Kaya tinanggap ko na. Okay na sa akin yun. Paalala lang sa akin ng babae na tawagin nating Ate Amor. Asahan ko na raw na may maririnig akong negatibo o malas tungkol sa tindahan. Huwag ko na lang daw pansinin. Marami kasi ang naiinggit sa pwesto, kaya sinisiraan sila. Nasa sa akin na lang daw kung paniniwalaan ko. Hindi pa agad ako iniwan ni Ate Amor. Tinulungan niya ako na linisin yon habang nagkukwentuhan kami. Para raw maging komportable na ang tulog ko mamaya pag nalinis na namin. Tapos nung bago siya umalis, sinabihan niya ako na kung may kailangan pa ako ay puntahan ko lang daw siya doon sa bahay nila. Sa unang gabi ko sa paupahan ay hindi ako makatulog. Namamahay ako na hindi ko maintindihan ang pakiramdam. Tumayo ako. Binuksan ko yung bintana. Sumalubong sa akin yung dilim ng paligid. Medyo nalungkot ako sa tanawin, kaya sinara ko na lang uli. Babalik na sana ako sa higaan nang biglang may kumalampag sa bintana. Hindi naman as in kalampag, kundi parang may napabalandrang tao roon. Natakot ako kaya hindi ko binuksan. Nakatitig lang ako sa bintana. Nakikiramdam. Hinihintay ang susunod na mangyayari. Hindi naman naulit. Hindi ko lang talaga maiwasang matakot at mag-isip ng kung ano ba yun. Baka may lasing na napadaan at nabunggo sa bintana. Ayoko namang mag-isip ng paranormal o kaya aswang. Hindi ako masyadong naniniwala sa ganun. Kumbaga, hinahayaan ko lang kung ano ang pinaniniwalaan ng iba tungkol doon. Basta ako, 50-50. Bago bumalik sa higaan, ay chinek ko uli yung pagkakasara ng bintana, pati ng pinto. Sinigurado kong maayos ang pagkakasara ng mga yon para hindi ako mapasok ng kung sino. Lalo tuloy akong hindi nakatulog kasi panay ang tingin ko sa bintana. Kinabukasan, binalikan ako ni Ate Amor at kinamusta. Dinalhan din niya ako ng unan at kumot kasi alam niyang wala pa ako ng mga yon. May dala rin siyang almusal na saging at kamote. Naglaga raw yung tatay niya. Nagpasalamat naman ako. Sabi ko, mamimili ako ng ilang gamit ko mamaya. Nagboluntaryo siya na sasamahan ako sa palengke. Tinanong niya kung nakatulog daw ba ako ng maayos kagabi. Tumango ako at ngumiti. Hindi ko na sinabi sa kanya yung nangyari kagabi na parang may napasandal ng malakas sa bintana.
Hindi ko kasi alam kung anong magiging reaksyon niya. Bago magtanghali ay sinamahan niya ako sa palengke. Wala naman daw kasi siyang gagawin. Ang hanap buhay niya ay sa taniman din mismo nila ng palay. Simple lang ang palengke. Hindi ganun katao pero makikita mo na maayos at malinis. Kaya masarap mamili. Magaan sa pakiramdam. Nung makabalik na ako sa paupahang tindahan, hindi ko maintindihan kung bakit. Pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Naisip ko rin naman na baka sasamaan talaga ako ng katawan. Kasi sobrang pagod ko sa biyahe at sa paghahanap ng paupahan. Tapos ngayon naman ay naglakad uli ako ng malayo papunta sa palengke. Siguro kaya bumigat yung pakiramdam ko. Baka kailangan ko munang magpahinga. Ang balak ko pa naman sana bukas ay maglakad-lakad at maglibot sa paligid. Pero malamang na ipagpaliban ko muna para mabawi ko yung lakas ko. Namintana na lang ako at mula doon ko na lang muna nilibot yung mga mata ko. May nakita akong scarecrow o yung panakot. Naalala ko nung bata ako, takot ako sa ganun sa probinsya namin. Nasa gitna ako ng pagmumuni-muni nung biglang may magsalita malapit sa akin. Ang sabi may bago raw palang nakaupa sa tindahan at ang tanong agad ay kung magtitinda raw ba ako. Pagtingin ko, isang ali ang nagsasalita na parang mas matanda kay Ate Amor. May bitbit na bilao ng kakanin. Sabi ko opo, pero umuupa lang ako. Hindi ko pa alam kung magtitinda ako sa mga susunod na araw. Sabay tanong ko sa kanya kung mabenta ba yung tindahan na yun dati. Luminga muna siya bago sinagot ang tanong ko. Marami na raw ang umupa sa tindahan, pero lahat ay minalas lang. Dahil yun sa mga itim na engkanto. Nasira kasi ang tahanan nila nang putuli ng malaking puno roon dahil sa pagpapagawa ng tindahan. Pero wala raw aksyon doon ang pamilya ni Ate Amor. Kahit na nakita nila ang kamalasang dinudulot ng tindahan. Sayang nga raw at mabenta pa naman sa mga magsasaka. Kalaunan, kinakapitan na ng malas dahil sa mga naperwisyong engkanto. Alam kong marami pang gustong ikwento yung ali na nagpakilalang si Manang Poling. Kaya lang may tumawag na sa kanya para bumili ng dala niyang kakanin. Ako naman naiwang napapaisip. Kahit binigyan na ako ni Ate Amor ng babala tungkol sa mga maninira sa paupahang tindahan, ay hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip kung may katotohanan ba ang sinabi ng ali. Pangatlong araw ay nilagnat ako. Wala naman akong mautusan na bumili ng gamot dahil hindi nagpunta nung araw na yon si Ate Amor. Baka abala sa mga palay. Kaya nag-water therapy na lang ako. Tapos nahiga. Hindi ko lang maintindihan bakit nung humiga ako para akong ginapos. Yung tipong nahihirapan akong gumalaw. Kaya tumayo agad ako. Uminom uli ako ng tubig. Sandali lang naibsa ng hindi magandang pakiramdam ko. Sunod ay nahihirapan akong huminga na parang sinasakal ako. Binuksan ko yung bintana. Pati yung pinto binukas ko ng bahagya. Kahit papano nakatulong. Lumapit ako sa papag. Dahan-dahan kong hinawakan. Natatakot kasi ako na maulit yung nangyari kanina. Na para akong ginapos. Sinubukan ko na mahiga ulit. Gusto ko kasi talagang makatulog. Dahil nga sinasamaan ako ng katawan. Nagbago ang isip ko. Kinuha ko yung kumot at unan. Doon ako sa sahig na higa. Dahil hindi pa nawawala yung takot ko sa papag. Pero pinakikiramdaman ko rin kung okay lang ako sa sahig. Okay lang naman. Walang kakaiba. Kahit papano ay nakatulog ako. Hindi ko nga lang alam kung ilang oras akong nakatulog. Nagising na lang ako bigla nung makarinig ako ng ingay na parang nagpupukpok sa ilalim ng sahig. Yung paupahang tindahan kasi na yon ay may silong. Dinikit ko yung tenga ko sa sahig. Pinakinggan kong mabuti. May naririnig pa rin ako. Bumangon ako at tumitig sa sahig. Tapos nahiga ulit ng padapa para silipin kung anong meron doon na pinanggagalingan ng ingay.
Yung sahig kasi ay pinagdikit-dikit na kawayan, kaya may konting awang para makasilip sa silong. Pagsilip ko, wala na yung ingay na narinig ko. Wala rin akong maaninag sa silong, kundi lupa at mga damong ligaw. Naupo ako. Hindi na uli ako nakatulog. Iniisip ko kung dala lang din ba yun ng sama ng pakiramdam. Kaya kung ano-anong nai-imagine at naririnig ko. Maaga pa naman nun, kaya tumayo na lang ako. Gumawi ako sa bintana ng tindahan. Naisip ko kung may hiwaga man o kababalaghan na bumabalot doon. Baka dahil na rin sa matagal daw yung nabakante. Kaya pinamugaran na ng kung anong klaseng nilalang na hindi pangkaraniwan. O kaya naman multo. Baka kung magbubukas ako ng tindahan at magiging matao yun, mawala yun at ang mga kakaibang paramdam. Hindi pa ako desidido. Wala pa akong plano. Masama pa rin kasi yung katawan ko. Basta yun lang ang naglalaro sa isip ko. Kung sakaling may multo o kung ano man sa inuupahan ko na yon. Ika-4 na araw ay hindi pa rin naging mabuti yung kalagayan ko. Nilalagnat pa rin ako. Mabuti na lang pinuntahan uli ako ni Ate Amor. Nung malaman niyang nilalagnat ako, ay umalis siya sandali para kumuha ng gamot. Pagbalik niya ay may dala rin siyang mas makapal na kumot kasi napansin niyang nangangatog ako sa ginaw. Sobrang asikaso sa akin ni Ate Amor, kaya panay ang pasalamat ko sa kanya nun. Nung wala na si Ate Amor, tsaka naman napadaan si Manang Poling. Kumatok sa akin at inalok ako ng paninda niya. Medyo nag-iba yung aura niya nang makita niya yung itsura ko. Tinanong kung may sakit daw ba ako. Marahan akong tumango at sumagot ng oo. Sa halip na ibenta sa akin, ay binigay na lang niya yung 2 hiwa ng kakanin. Sabi niya, kainin ko at sa susunod na lang daw ako bumili. Magpagaling daw ako at magpalakas. Kung pwede nga lang daw ay maghanap na ako ng ibang mauupahan. Ayan na nga raw ba ang sinasabi niya. Nagsisimula ng dumapo ang kamalasan sa akin dahil hindi raw talaga dapat doon tinayo ang tindahan na yon. Kailanman ay hindi magkakaroon ng katahimikan ang mga engkantong itim. Sabi ko okay lang naman ako. Nagkakasakit talaga ako paminsan-minsan. At sa tingin ko ay normal lang yon sa isang tao na sumama ang pakiramdam. Lalo at galing ako sa mahabang biyahe. Mabilis akong dapuan ng sakit. Sabi niya ay sige, kung yun daw ang paniniwala ko. Basta hindi raw siya nagkulang ng paalala sa akin. Gumaling din naman ako. Hinikayat ako ni Ate Amor na gamitin ang tindahan kaysa maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Mahirap daw ang trabaho sa lugar na yon. Kaya niya nasabi yon dahil nagtanong ako kung may alam ba siyang pwede kong pagkakitaan doon pansamantala. Dagdag pa niya kung bubuksan ko yung tindahan at magiging mabenta gaya dati, ay mapapatunayan niya sa lahat na hindi totoo ang mga haka-haka na kinakalat tungkol doon. Sabi ko, yung tungkol ba sa engkantong itim? Tumingin siya sa akin. Tinanong kung sino ang nagsabi sa akin ng tungkol doon. Ayoko sanang sabihin, pero wala namang dahilan para pagtakpan ko si Manang Poling. Kaya sinabi ko na. Huminga ng malalim si Ate Amor. Hindi na raw siya nagtataka. Chismosa raw talaga ang matandang yon noon pa. Basta wag daw akong maniniwala. Dahil habang naniniwala ka sa isang bagay, ay nagkakatotoo talaga. At hindi yun maganda kung negatibo naman ang paniniwalang yun. Parang inaanyayahan mo lang talaga yung kamalasan sa buhay mo pag ganun. Magaling magsalita si Ate Amor, kaya mas naniwala ako sa kanya kaysa kay Manang Poling. Ginamit ko yung natitira kong pera para makapagtinda ron. Hindi naman ako pinabayaan ni Ate Amor. Lagi siyang nakaalalay sa akin. Sabi pa niya, patutunayan namin sa mga taga roon na hindi talaga totoo ang sinasabi nilang kamalasan dahil sa engkantong itim. Gawa-gawa lang daw yun ni Manang Poling na kinakalat sa mga tao. Kailangan na raw yun matuldukan sa pamamagitan ko. Bigla kong naisip itanong
kung anong kamalasan ba ang mga pinagdaanan ng mga nakaupa at nakagamit ng tindahan. Hindi agad sumagot si Ate Amor. Parang nag-isip muna siya saglit. Ako naman naghihintay lang ng sasabihin niya. Maya-maya ay nagpasya na rin siya na sabihin sa akin. Ang una raw ay siya ang nagtayo ng tindahan. Naging mabili naman daw, lalo na sa mga magsasaka. Natutuwa nga raw yung mga tao sa pagtatayo niya ng tindahan doon kasi malayo yung kasunod na bilihan. Maski yung palengke, mahirap lakarin. Kaya naging masaya ang lahat sa pagkakatayo ng tindahan na yon. Pero itong si Manang Poling daw, isang beses sa pagbili niya sa tindahan ay bigla na lang nagsisigaw. Nakakita raw siya ng itim na nilalang na nakatayo sa loob mismo. At yun na nga ang sinasabi niyang engkantong itim. Nilagnat din daw at nang magpatawa sa albularyo, ang lumabas ay isang ang engkanto ang nakita niya. Pero hindi raw naniwala si Ate Amor. Sa tingin niya ay gawa-gawa lang yon ni Manang Poling. Naiinggit lang daw sa kanya dahil matagal na rin gustong magpatayo ng tindahan. Nung maging abala raw si Ate Amor sa palayan, ay binitawan niya yung tindahan. Naging matumal na rin daw kasi dahil lumikha ng takot sa mga taga-baryo ang pinagsasabi ni Manang Poling. Naisip daw ni Ate Amor na paupahan na lang yung tindahan. Kaso yung sumunod na umupa ay may nagpakita rin daw na itim na engkanto. Hahayaan na niyang umalis na lang. Pero ang sabi ay hindi raw aalis kung bababaan pa niya yung upa. Kaya sa tingin niya, nagsisinungaling lang para makamenos. Ginamit na dahilan ng kwento ni Manang Poling. May dalawa pa raw na sumunod na nagtinda. At ang sabi ay may nakita rin na engkantong itim. Kesyo minalas dahil doon. Nalugi, nagkasakit at kung ano-ano pa. Tapos tinanong ako ni Ate Amor kung sa ilang araw ko na raw bang pamamalagi roon. May nagpakita na raw ba sa akin na itim na engkanto? Umiling ako. Sabi ko wala pa naman. Pero sana nga walang ganun. Kasi hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Kilala ko ang sarili ko. Alam ko na hindi ako matatakotin. Mahilig pa nga akong manood ng nakakatakot. Pero kapag nakakita na talaga ako, ewan ko lang talaga kung paano ko haharapin. Sabi ni Ate Amor, huwag daw akong mag-alala. Hindi raw talaga totoo yun. Kung totoo man yun, edi sana nakita na niya. Dahil wala pa naman akong nakikita, ay naging panatag ang loob ko. Unti-unti ay nagkaroon ako ng panibagong buhay. Kahit may mangilan-ngilan pa rin nagsasabi na isara ko na yung tindahan hanggat maaga pa. Habang hindi pa ako pinagpapakitaan ng itim na engkanto at tinatabla ng malas. Pinagkibit balikat ko na lang. Kahit natatanong ko rin yung sarili ko kung paramdam na ba yung mga nangyari sa akin nung unang tira ko pa lang doon. Gaya ng kalampag sa bintana at yung parang nakagapos ako sa papag. Pati na rin yung hindi ako makahinga sa loob at yung ingay sa silong. Inalis ko na lang sa isip ko yon. Kasi nga sabi ni Ate Amor, kung ano ang pinaniniwalaan mo ay yun ang mangyayari o magkakatotoo. Nakita ko nga si Manang Poling na patingin-tingin sa tindahan ko. Bakas sa mukha yung pag-aalala. Isang beses ay hindi siya nakatiis. Lumapit siya sa tindahan at inalok ako ng kakanin. Akala ko nga magsasalita uli siya tungkol sa itim na engkanto. Pero nanatili lang tikom ang bibig niya tungkol doon. Pinagbentahan lang niya talaga ako. Bumili naman ako kasi nakakahiya rin. Dahil nung may sakit ako ay binigyan lang niya ako ng paninda. Paalis na siya pero nilingon pa rin niya ang tindahan. Naiiling na lang ako. Probinsya kaya maaga rin akong nagsara. 8:00 pa lang, binababa ko na yung mga trapal ng tindahan. Nang maya-maya, may makita akong nakatayo sa gilid. Palibhasa madilim na, bahagya ko lang naaninag. Sinulyapan ko lang. Basta ang bulto niya ay lalaking maitim. Tinanong ko kung bibili ba siya. Humingi ako ng pasensya kasi sabi ko magsasara na ako. Nung hindi siya sumagot,
sinulyapan ko uli. Pagtingin ko naman wala na akong nakita. Hindi ko maiwasang mag-isip kung tao ba yung nakita ko o hindi. Baka naman namalikmata lang ako. Ang nakita ko na lang sa paligid ng tindahan ay payat na puno. Hindi ko alam kung anong puno yon. Ayoko na lang palalain ang nangyari, kaya hindi ko na inisip ng inisip. Pinilit kong makatulog ng maayos, pero pabiling-biling pa rin ako sa papag. Nababalisa ako na hindi ko maintindihan. Kaya tuloy paggising ko kinabukasan, mabigat yung pakiramdam ko. Malalim ang eye bags. Pero nagbukas pa rin ako ng tindahan. Pansin ng mga bumibili yung katamlayan ko. Hinahayaan ko lang. Sabi ng isang bumili, mukha raw akong may sakit o hindi lang nakatulog ng maayos kagabi. Sabi ko naman ayos lang ako. Huwag na lang nilang pansinin. Nung si Manang Poling na ang lumapit, binanggit ulit niya yung tungkol sa itim na engkanto. Tinanong niya kung hindi pa ba nagpakita sa akin. Dinaan ko na lang sa biro yung sagot ko. Sabi ko huwag naman niyang hilingin na magpakita sa akin. Baka naman kako lumayas na doon yung itim na engkanto. Siguro naman sa tagal ng panahon ng lumipas, nakahanap na siya ng bago niyang tirahan. Hindi natawa si Manang Poling sa biro ko. Ang sabi na lang niya, mag-ingat daw ako. Maging alerto sa lahat ng oras. At kung kailangan ko raw ng tulong, nandoon lang ang bahay ng albularyong si Kahwan. Sabay turo niya sa bahay sa di kalayuan lang din doon. Sabi ko sige po, salamat sa paalala. Tapos tumalikod na siya at ilang beses pang lumingon bago tuluyang nakalayo. Kung matatakotin akong tao, sa mga salita at kilos pa lang ni Manang Poling ay matatakot na talaga ako. Mabuti na lang at hindi ako ganun. Nagagawa ko pang kontrolin ang takot ko. Isang beses nagulat ako nang makita ko si Ate Amor na parating. Kasunod niya si Manang Poling. Binubuntutan siya at mukhang nagtatalo sila. Nung medyo malayo pa sila ay hindi ko pa dinig yung pinag-uusapan nila. Pero nung malapit na sila sa akin ay nalaman kong ang pinagtatalunan nila ay yung itim na engkanto pa rin. Nagpipilit si Manang Poling na paalisin na ako. Maawa raw sa akin si Ate Amor. Nakikita raw niya ang engkanto na umaali-aligid sa akin. Mapapahamak lang daw ako gaya ng nangyari sa iba. Galit na hinarap ni Ate Amor si Manang at binalaan na kapag patuloy siyang nakialam ay mananagot na talaga siya sa kanya. Hindi pa rin nananahimik ang matanda kaya umawat na ako. Sabi ko ayos lang naman ako. Tumingala sa langit si Manang Poling at sabi hindi na raw ako magiging ayos pagsapit ng kabilugan ng buwan. Napatingin ako kay Ate Amor. Tumingin din siya sa akin at sinabing nababaliw na ang matanda. Sabay taboy niya sa kanya palayo. Dahil sa mga narinig ko kaninang pagtatalo nila Ate Amor at Manang Poling, ay nalilito na tuloy ako. Hindi ko na alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Parang gusto ko nang maniwala na may dapat talaga akong katakutan, na meron talagang engkantong itim. Sarado na yung tindahan nang maminta na ako. Tumingala ako sa langit. Bilog na bilog ang buwan. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Manang Poling kanina. Kinutuban ako ng masama. Sinara ko agad yung bintana. Pagsara ko ng bintana, pagharap ko ulit sa loob ay bumulaga sa akin ang mukha ng lalaking itim na itim. Nangingintab sa kaitiman. Halos hindi ko narinig ang boses ko sa lakas ng sigaw ko. Hinawakan niya ako sa kamay at hinihila. Hindi ko alam kung saan niya ako gustong dalhin. Nagpumiglas ako. Hindi ako tumigil sa pagsigaw. Hindi ko na talaga nakontrol ang takot ko. Bumigay na ako. Nagwala na ako. Makawala lang sa itim na taong yon. Nabitawan niya ako nang may marinig kaming nag-oorasyon sa labas ng tindahan. At mukhang may gumigibade ng dingding ng tindahan. Tinataga ito at bawat pagtaga sa dingding parang nasasaktan yung engkanto. Para siyang binubugbog hanggang sa napaluhod siya at unti-unting naglaho sa paningin ko.
Pakiramdam ko nawalan ng kulay ang muka at balat ko sa sobrang pamumutla. Nagmamadali akong lumabas at patakbong lumapit kay Manang Poling nang makita ko siyang may hawak na palakol. Siya pala mismo yung tumataga sa tindahan habang si Kahuan ang siya namang nag-oorasyon sa harapan. Hindi ko napigilan ang sarili ko na yumakap kay Manang Poling dahil sa sobrang takot ko. Nangangalog yung mga tuhod ko. Umiyak ako ng umiyak. Tumigil na sila sa ginagawa nila. Sabi ko, sakto lang ang dating nila. Nakalaya ako sa paghila sa akin ng engkanto. Totoo pala siya. Nanginginig pa rin ako sa takot. Kwento ni Manang Poling, hindi sila ngayon lang kumilos. Ilang gabi na raw nilang iniikutan ng tindahan. Lihim na inuorasyonan hanggang sa pagsapit nga ng kabilugan ng buwan. Hindi kasi ganoon kadaling talunin ng engkanto, kaya inunti-unti raw nila. Ang totoo raw ay hindi lang basta minalas ang mga umupa sa tindahang yon, kundi naglaho dahil kinuha ng engkanto. Nung itayo raw ang tindahan ay totoong nasira ang tahanan ng itim na engkanto, kaya sa galit noon ay kinabitan yon ng malas. Pero nakipagkasundo ang pamilya nila Ate Amor doon mismo sa engkantong nawala ng tahanan. May kakayahan daw sa ganoon ang pamilya ni Ate Amor. Ang kasunduan, kung makakapag-alay si Ate Amor sa engkantong itim doon sa tindahan na nagsilbi na lang lagusan patungo sa mas malawak na daigdig ng mga engkanto, bibigyan sila ng kapalit. At ang kapalit nun ay 1 taon na swerte sa pamilya nila Ate Amor. Ibibigay yon sa kanila ng itim na engkanto. Nalaman daw yon ni Manang Poling mula mismo sa bibig nung nag-uulyanin na tatay ni Ate Amor. Kailan lang daw ito nagkwento sa kanila. Hindi raw nila natulungan ng iba dahil nahuhuli sila at hindi nila natatalo yung engkanto. Mas mabuti raw kung bukas na bukas din ay umalis na ako. Nagpasalamat ako kina Manang Poling at sa albularyo. Hindi pa sumisikat ang araw ay nakahanda na akong umalis. Lahat ng gamit na binigay sa akin ni Ate Amor ay iniwan ko sa tindahan. Wala akong dinala ron, maski ano sa paninda. Kung ano ang dala ko nung dumating ako ron, ay yun lang din ang dala ko paalis at ang kinita ko sa tindahan. Naglalakad lang ako. Nilingon ko pa yung tindahan na sandali kong naging bahay. Sana wala nang mabiktima pa. Sa paglalakad ko ay nadaanan ko yung bahay nila Ate Amor. Huminto ako saglit sa tapat. Gusto ko pa sana siyang kausapin tungkol sa nangyari. Gusto ko siyang kumprontahin. Galit talaga ako sa ginawa niyang panluloko sa akin. Sa pag-alay sa akin sa itim na engkantong kinaibigan ng pamilya nila. Pero hindi ko na tinuloy ang pagkatok. Mas pinili ko na lang na umalis ng tahimik. Total naman ay nailigtas na ako nila Manang Poling at Kahuan. Sapat na sigurong natalo nila ang engkantong yon at sana ay hindi na makabalik pa. Karanasan ito ng mama ko noong dalaga pa siya at nagtatrabaho sa isang tindahan ng mga bag at sapatos. Sa may palengke raw yun, pero hindi mismong nasa loob ang pwesto. Kumbaga nasa vicinity pa rin naman ng palengke, pero medyo nasa labas na. Umuupa lang yung amo niya ng pwesto roon. Ang sabi-sabi, sa lahat daw ng pwestong paupahan doon ay yung sa amo niya ang pinakamura. Halos pamigay na raw yung halaga dahil walang gustong rumenta. Paano ba naman daw kasi? May nagmumulto doon. Noong kabataan ni mama ay hindi raw siya matatakutin. Yung mga aswang o multo pati maligno ay hindi niya pinaniniwalaan. Probinsyana kasi, tapos yung probinsya nila ay kilala pa bilang lugar kung saan maraming kababalaghan na nangyayari. Marami na raw siyang naririnig na kwento ng mga kababayan niya na nakaengkwentro ng aswang at maligno. May mga kinulam at pinarang pangaraw. Pero para kay mama ay hindi niya pinaniniwalaan yun.
Tumanda na lang daw siya at lahat sa lugar nila ay wala pa siyang naranasang hiwaga. Kaya naman hindi siya matatakutin. Noong edad 20 siya, lumuwas siya ng Maynila para magtrabaho. Kung saan-saan siya napadpad at kung ano-anong pinasukang trabaho. Hanggang sa maging tauhan nga siya sa tindahan ng bag at sapatos. 4 silang sales lady at si mama yung pinakabata. Siya pa raw yung tinuka na magsara ng tindahan tuwing alas 7 ng gabi. Kasi yung dalawa niyang katrabaho natatakot at si mama hindi. Okay lang naman daw sa kanya. Bilang si mama nga yung nagsasara, mas tanghali yung pasok niya kumpara doon sa mga kasama niya. Tuwing papasok daw siya ay hindi na uubusan ng kwento yung mga yun sa kanya. Na kesyo may mga bakas daw ng kamay sa salamin. May bakas ng putikang paa sa sahig at kisame. May naiiba ang ayos ng products. At minsan ay parang intentional pa raw na nagkalat dahil nakabagsak yung ilan sa kahon. Minsan nga ay napagbibintangan pa si mama dahil nga siya yung nagsasara. Pero syempre ay may ebidensya naman siya na hindi siya yung may gawa ng mga kalat dahil pumupunta pa rin yung amo nila tuwing gabi para kunin sa kanya yung susi ng tindahan. At dahil nga hindi naman nakikita ni mama yung mga kalat at bakas ay hindi siya kumbinsido na totoo yung sinasabi ng mga kasama niya. Hanggang sa ayun na nga at naranasan na niya. 30 minutes bago magsara si mama, umaalis na yung kasama niyang sales lady. Nakasara na yung tindahan at may maliit na pinto na lang silang dinaraanan para makalabas. Iniiwan yung nakabukas ng huli niyang kasama. Pero noong lalabas na nga si mama, bigla yung sumara ng napakalakas at para daw bang halos matanggal na sa pinakahamba. Noon daw hinihila ni mama, parang may nakikipaghilahan sa kanya mula sa labas. Akala raw niya ay may nagbibiro sa kanya. Kaya sinigawan niya at minura bago sinipa yung pinto. Tinigil niya yung pagtatangka na magbukas noon dahil sa isip niya magsasawa rin ang nagbibiro sa kanya at bibitawan ng pinto. Pero makaraan ng ilang minuto ay tinangka niya ulit na buksan yun. Pero ayaw talagang bumukas. Nainis na ng husto si mama at sumigaw ng saklolo. Maya-maya ay bigla raw nagpatay sindi yung ilaw. Hindi pa rin siya natatakot noon. Pero nung mapalingon uli siya sa malaking salamin doon sa isang sulok, doon kumabog ang dibdib niya. May babae raw na nakasuot ng pang-nurse sa refleksyon ng salamin. Namumutla yun at walang ekspresyon ng muka. Napasandal si mama dahil sa bawat patay sindi ng ilaw ay umuusad yung babae na parabang lalabas ng salamin. Iniling niya yung ulo niya sa pag-e-expect na mawawala rin yun. Pero nang dumilat siya ay nasa salamin pa rin yung babae at nakaturo pa. Bigla raw naglaglagan yung mga kahon ng sapatos at tuluyan nang namatay yung ilaw. Naupo na lang si mama sa sulok at sinubsob ang mukha niya sa tuhod niya. Iyak na raw siya ng iyak noon at dasal ng dasal na hindi naman niya matapos-tapos. Hindi alam ni mama kung gaano katagal ang lumipas, pero narinig daw niya yung amo niya na tinatawag siya habang binubuksan yung panara ng tindahan. Hindi raw kumilos si mama hanggang sa marinig niya na bumukas na nga yung panara at pumasok yung amo niya. Natakang-taka kung bakit naroon siya sa loob. Nang makita raw noon yung gulo sa tindahan ay hindi na nagtanong pa at sa halip ay inalalayan na lang siyang makalabas. Mula raw noon, ayaw na ring magsara ni mama ng tindahan na yon. Doon na rin siya naniwala na meron talagang mga kababalaghan sa mundo na hindi maipaliwanag. Sir Neb, pakitago na lang po ako sa pangalang Phil. Itatago ko na lang din yung mga pangalan ng taong involved. Mahirap na kasi. Kahit hindi sila gaya ng dati, masasabi namang may mga connection pa rin. Naalala ko lang ikwento ito dahil doon sa mga issue ng lalaking cheater sa social media na kung tawagin ng iba ay sigbin. Natatawa nga ako kasi halatang hindi alam ng mga netizen
kung ano ba yung sigbin. Siguro kapag narinig nila itong kwentong ito, ay mag-iiba ang pananaw nila sa nilalang na yan. Pasensya na po sa napahabang pasakalye. Ito at sisimulan ko na ang kwento. Dito sa amin, may sikat na apelido ng isang angkan na tawagin na lang nating Santiago. Noong elementary ako, bandang early 2000 yon. Halos hawak nila yung buong bayan. Iisa yung apelido ng mayor, primera konsehal, barangay captain sa 3 barangay at iba pang nasa government agency. Siyempre hindi naman ako aware sa ganyan nila noon. Nakukwento na lang nila mama at daddy, tsaka ng mga tito at tita ko. Basta political dynasty talaga sila sa bayan namin. Yun yung peak ng yaman at impluensya nila. Pero noon daw ay karaniwang tao lang din ng mga Santiago. Sabi ng lolo ko, noon daw ay kasama pa nilang pumipila sa kooperatiba yung matandang Santiago na lalaki para makakuha ng libreng bigas at gamot. Nagulat na lang daw sila na yung maliit na tindahan ng mga yon na puro candy at chichiryang pambata lang, biglang napuno ng grocery. As in biglaan daw talaga na isang araw ay may isang jeep na dumating na puno ng kahon ng grocery. Tapos ayun na, ang sabi ng matandang Santiago, tumama raw ng ₱250,000 sa luto. May mga nanghingi ng balato at nabigyan, kasama na nga si lolo. Yung sari-sari store ang main source of income ng mga Santiago. Pero katakataka na napakarami raw nabibiling sasakyan at nakapagpagawa pa ng maayos na bahay ang mga yun. Alam nyo naman sa probinsya, close masyado ang mga tao, kaya feeling ay pwede nang pag-usapan ang buhay ng iba. Malaking halaga ang ₱250,000 noong time nila lolo. Pero kung tindahan lang ang pinagkakakitaan ng isang pamilya, tapos nakalipas na ang ilang taon, may natira pa nga kaya sa ₱250,000? Tapos siguro nahalata rin ng mga Santiago na nagiging topic na sila ng tsismisan. Pinalaki nila yung sari-sari store, naging mini grocery na. May mga nag-apply na kapitbahay, pero ang tinanggap lang ay yung mga rektang kamag-anak lang nila. Nag-branch out yung mini grocery na yon. Sa isang branch ay nag-hire daw ng mga ibang tao, pero doon sa unang tindahan, pawang kaanak lang. Hanggang sa may nakalabas na chismis. Hindi na maalala nila lolo at daddy kung sino ang nagpakalat. Pero doon daw sa main tindahan ng mga Santiago, may malaking freezer na ang pumapasok lang ay yung ikalawang kaanak ng matandang Santiago, si Helen. Ang sabi, may burnay daw na nakatago sa freezer at napapalibutan yun ng mga katawan ng kinatay na biik o kambing. Doon kumalat ang balita na ang mga Santiago ay isang pamilya ng sigbinan o yung mga taong may alagang sigbin. Posible raw na si Helen ang mismong amo ng sigbin, kaya siya lang ang pumapasok sa freezer. Lalong tumibay ang hinala ng iba na sigbinan sila dahil noong panahon na biglang yumaman ng mga Santiago ay nanggaling si Helen sa Cebu. Namasukan daw doon bilang kasambahay ng mayamang Espanyol. Sabi kaya daw umuwi si Helen ay dahil bumagsak ang negosyo noong amo niya. Ang sabi ng matatanda, baka sigbina ng amo niya. Tapos ninakaw ang alaga noong sigbin, kaya nilapag sa kanila yung dala nung swerte. Sabi ni Daddy, hindi pinapansin ng mga Santiago yung chismis tungkol sa kanila. Siyempre, chismis lang ang lahat ng yun noong una. Walang ebidensya, puro bulungan lang. Pero may isang pangyayari na mas nagpalakas sa hinala ng mga tao. Isang gabi raw, may kapitbahay na nakakita sa isang batang maitim na lumabas mula sa likod ng tindahan ng mga Santiago. Sarado na noon yung main store nila at malalim na ang gabi. Tumakbo raw yung bata na parang aso, papasok sa madamong lote. Kasunod si Helen na may hawak na sako. Ang sabi ng matatanda, hindi raw bata ang kasama ni Helen, kundi yun na mismo ang sigbin. Baka raw pinakain kaya binalabas. Lumipas ang mga taon,
lalong lumago ang negosyo ng mga Santiago. Mula mini grocery, naging wholesale. Mula iisang bahay, naging 3. Biglaan din silang pumasok sa politika at unang sabak pa lang ng kuya ni Helen ay mayor agad. Pasok sa munisipyo. Next election, panalo uli yung kuya niya. Tapos kumandidato pang konsehal yung isa niyang tiyuhin. Primera konsehal, kahit walang karanasan. Sunod-sunod na silang pumasok sa politika. Dahil yung iba niyang tiyuhin at pinsan ay nagsipanalo ring mga barangay captain. At sa lahat ng yun, si Helen ang pinaniniwalaang tahimik na anino sa likod. Siya at ang matandang Santiago na laging tumatanggi sa mga chismis tungkol sa Sigbin. Sabi ni Lolo, ayos lang naman kung sigbina ng mga Santiago kasi hindi naman sila nakakaperwisyo ng mga tao. Nakakatulong pang araw kasi madaling utangan at hindi garapal maningil. Pero siguro bunga na rin ng inggit at kababalaghan kaya nachichismis. Hanggang sa nagkasakit si Helen. Hindi simpleng lagnat. Ayon sa mga nakakaalam, bigla na lang daw ng hina. Ayaw naman magpadala sa ospital. Ayaw din magpabisita sa doktor. Nagkulong lang sa kwarto sa likod ng tindahan. Ilang araw daw na hindi lumalabas. May mga nakarinig ng iyak. Parang ungol ng hayop na nasasaktan. Tapos isang madaling araw, may umalingasaw na mapahong amoy mula sa tindahan. Amoy bulok na karne. Nung tignan ng mga kapitbahay niya ang freezer, nakita raw nila na wala na yung burnay. Naiwan yung mga karne ng biik at kambing. At kaya nangangamoy bulok ay dahil nakapatay ang freezer. Para daw nginat-ngat ang kordon. Nabulok yung mga karne. Tapos may bakas ng putik at dugo papunta sa likod ng tindahan hanggang sa ilog. Kinahaponan din ng araw na yon ay namatay si Helen. Walang makita sa autopsy. Ang nilagay na lang sa death certificate ay atake sa puso. Bigla na lang daw kasing tumigil ang paghinga. At doon na nagsimula ang sunod-sunod na pagbagsak ng yaman at impluwensya ng mga Santiago. Una, nalugi yung main store. Isang linggo matapos ang libing, biglang humina ang benta. May mga panindang nasisira at dinadaga kaya hindi mabenta. Sinundan yun ng aksidente. Yung panganay na anak ng matandang Santiago, nabangga pa uwi galing bayan. Dead on the spot. Sumunod, nagkasakit ang bunsong kapatid ni Helen. Biglang namayat. Parang si Helen noong huli. Isang buwan lang, wala na rin. Tapos may nalunod sa ilog. Pinsan ni Helen na lasing. Lahat daw ng yon ay nangyari dahil namatay si Helen at nawala ang Sigbin. Ayon pa naman sa paniniwala ng matatanda, kapag napabayaan ng Sigbin, kinukuha nito pabalik ang lahat ng binigay na swerte, pati ang buhay. Naibenta yung bahay nila at main store para pampondo sa muling paglaban ng kuya ni Helen sa eleksyon. Kaya lang, talo na. Gayon din ang iba niyang kamag-anak na politiko. As in, natapyas ang Santiago sa lahat ng government position. Sunod-sunod na naibenta ang mga ari-arian para makapagsimula silang muli. Kaso wala na talaga. Sa ngayon ay balik sila sa dating gawi na pumipila sa kooperatiba. Yung matandang Santiago noong mamatay, sobrang simple ng kabaong. Parang plywood lang talaga. Grabe ang iyakan nila noon kasi awang-awa sa matanda. Ang mga Santiago na minsang hawak ang buong bayan ay naging isa na lang alaala. Isang halimbawa na ang yaman na hindi mo pinaghirapan ay may hangganan. Hello po sa inyo. Ben ang pangalan ko. Sorry po kung ang maririnig yung kwento ay hindi yung usual na nakakatakot na karanasan. Pero pangako po, may kinalaman pa rin ito sa paranormal. Noong bata pa ako, lagi akong sinasama ni Lolo sa isang tindahan malapit sa may park sa lugar namin. Kapag nandoon kami, binababa niya ako tapos papipiliin niya ako
kung anong ice cream flavor ang gusto ko. Madalas kong pinipili ay chocolate. Tapos minsan naman strawberry kapag medyo sawa na. Tapos mauupo kami doon sa pwesto sa harap ng tindahan at saka namin uubusin yung ice cream. Lagi namin ginagawa yon ni Lolo. Huwag ko lang daw sasabihin sa mga pinsan ko na ako ang paborito niyang apo kasi ako yung panganay sa lahat. Tuwang-tuwa ako nun. Yun siguro yung paborito kong memory ng kabataan ko. Yung pag-ice cream namin ni Lolo. Tumigil lang kami nung 13 years old na ako. May sakit na rin kasi noon si Lolo. Madalas na siyang pabalik-balik sa ospital. Kada ikalawang buwan ay kailangan siyang isugod doon dahil sa sakit niya. Mga 16 ako nang mamatay si Lolo dahil sa sakit niya rin. Parang gumuho yung mundo ko noon. Yun ang first time ko na makaranas ng kamatayan sa pamilya. Ang lungkot pala. Pagkatapos noon, lumipat kami ng bahay. Malapit pa rin naman sa bahay nila Lolo. Pero kailangan mo nang sumakay ng jeep para marating yon. Sumunod din na namatay si Lola. Ako naman tinuloy ko lang ang buhay. Gumraduate ako ng college at maswerteng naging successful ang negosyo. Bale may 3 branch na ako dito sa amin at balak pa naming maglagay ng ibang branch sa malalayong lugar. Isang araw, umuwi ako sa bahay nila Lolo. Si Tita Jasmine na ang nakatira doon. Sinabi niya sa akin na yung tindahan daw pala na lagi naming pinupuntahan ni Lolo ay magsasara na. Nalungkot ako nun. Naisip ko dumalaw doon sa tindahan kahit sa huling pagkakataon lang. Papalapit pa lang ako sa tindahan nang makita ko na merong matandang nakaupo sa pwesto kung saan kami lagi ni Lolo pumupwesto. Ang weird ng pakiramdam ko nun. Masaya na medyo naguguluhan kasi kamukhang kamukha ni Lolo yung nakaupo doon. Tapos kumakain din siya ng ice cream. Lumapit pa ako. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Lolo nga yun. Yung damit na suot, yung pagkakalugay ng manipis na buhok. Nakadikwatro pa. Naiiyak na ako nun. Habang lumalapit pa ako, nakangiti siya sa akin. Nabigla ako nung tawagin ako ng tindera na kilala ko kasi nga dati kaming suki ni Lolo. "Ben, kailan ka pa dumating?" sabi niya. Nung ibalik ko yung tingin kay Lolo, wala na siya. Napagkwentuhan namin yung tungkol sa pagsasara ng tindahan. Sabi ng tindera, ibibenta daw nila yon sa gobyerno at gagawing opisina. Habang nagkukwentuhan kami, hinahanap ko pa rin yung matanda. Binanggit ko na siya doon sa tindera. Nagtaka siya sa tanong ko kasi magmula daw kanina wala pang matandang bumili sa kanya at wala raw siyang matandang nakita doon sa dating pinupwestuhan namin. Nangilabot na lang ako nun. Siguro yun ang paraan ni Lolo para maalala ko siya. Bumili ako ng ice cream tapos naupo ako doon sa dati naming pwesto. Nakakalungkot kasi sobrang naaalala ko si Lolo habang nakaupo ako doon. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po ng belated happy birthday noong June 29 pa raw. Belated happy birthday kay Lori Dane Areglo. Sana po tama akong nabigkas. Belated happy birthday kay Lori Dane Areglo. Anyways, yan lang po mga kapasta ang episode natin para sa araw na ito. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.